kasi hanggat ganyan ang trato nila sa presidente, ano ang dahilan para manatili sa pwesto? Meron po tayo, bilang mga Pilipino, meron po tayong tinatawag na delikadesa. Di ba? So, kung minsan nagkakasala ka dahil sa wala kang ginagawa. Sige mo, binabanatan mong pamilya mong presidente, ang Pangulo, wala kang ginagawa. And yet, tinatawag kang part ng official family. So, ano yun? Di ba? Sabi ko nga, you cannot have the best of both worlds. Gusto mo sumalo ka dito, sasalo ka rin dito. Wala pong ganun. Sa akin po, baka mamaya, makaganda pa sa kanyang pag-resign niya. Bilang parte po ng gobyerno, siyempre, hangad ko po na magtagumpay po ang ating gobyerno. Dahil kaya naman po kami lahat nandito, kaya naman po ninyo kami lahat binoto, para maging matagumpay ang ating gobyerno at inaasahan din ng taong bayan na may aangat sila sa kanilang kinalalagyan. Yun po ang papel namin dito sa gobyerno. Ngayon, tinatanong po ninyo kung bakit po ako nagbigay ng komento. Sa akin pong paniniwala, medyo tama na. Medyo sumusobra na yung banat sa presidente. Tingin ko hindi na po ito banat at hindi na po ito nakakaganda sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Pupunta po yung presidente sa ibang bansa. Pag pumunta po ang presidente sa ibang bansa, hindi na po siya si Bongbong Marcos. Siya na po ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa madaling salita, nire-representa na po niya ang ating bansa at lahat ng Pilipino. So sa akin pong paniniwala, hindi naman po siguro tama na habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, pinapanatan po natin siya dito. Pinapahiya po natin ang presidente sa ibang bansa. Pag pinahiya po natin ang presidente sa ibang bansa, ang napapahiya po hindi lamang po ang presidente, pati po tayong mga Pilipino. Kaya sa akin po, sana tama na po itong pamumulitika. Panahon na para magtulong-tulong tayo para maiangat po natin ang ating bansa. Ngayon, bakit po sinasabi na dapat pong mag-resign ang ating vice-presidente? Binabanatan, ilang ulit na pong binabanatan ng pamilya ng ating vice-presidente, ang ating presidente. At nakikita po natin, wala naman pong ginagawa ang ating vice-presidente. At may mga pagkakataon na umaatin pa po ang ating vice-presidente sa mga prayer rally na ginagawa ng kabilang kampo. Habang siya naman po ay nag-i-enjoy bilang parte ng official family ng ating presidente. So paano po niya magagawa ang kanyang paksyon kung ganun po ang panawagan ng kabilang kampo na umalis sa pwesto ang ating presidente? So ibig sabihin po, hindi sila naniniwala sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. So paano ka magiging parte ng official family? Paano ka magiging alter ego ng presidente kung hindi kayo naniniwala sa ating presidente? Hindi naman po natin maikakaila. Wala naman po tayong nakikitang effort sa ating vice-presidente para pigilan ang kanyang pamilya sa ginagawa. So yun lang po ang sa akin. Next question po. May nasabi din po kayo na kakulangan si VP Sara sa kanyang pag-manage at pag-handle sa DepEd. Ano po ba yung ibig sabihin niyo po? Yun po sa mga kakulangan po niya sa kanyang trabaho ngayon? Well, meron kasi silang ginawang programa eh. Diba? Yung isang programa, yung kung saan ting Biyernes, walang klase. Diba? Ano nga tawag doon? Yung Catch-up Friday. Diba? Maganda naman yung programa, maganda po yung layunin. Sabi nila, yung Catch-up Friday, hindi papasok yung mga estudyante. Tapos, ang gagawin po ng mga estudyante, magbabasa. Pero basically, pupunta pa rin sa eskwela para magbasa. Diba? Ngayon, ang tanong ko po, ano pong babasahin? Kulang-kulang po tayo ng materialis.
Ang nangyayari po sa ground, yung katotohanan, ang nangyayari po sa ground, yung mga estudyante nag-a-absent lang. O yung iba nag-aalaro lang ng cellphone or kung ano-ano ginagawa, hindi po na gagawa yung layunin talaga ng programa. So sa akin po paniniwala, medyo minadali nila. Sana po, ang una po nilang ginawa, yung mga reading materials, kung saan interesado yung mga estudyante, yun muna ang ginawa. Kasi alam po ninyo, ginagawa naman yan sa private school pero yung mga library nun, puno at hitik sa libro ng mga interest ng mga estudyante. So dapat, ganun muna ang ginawa. Yung mga ordinaryong textbook natin, kulang. Yung pakalayang mga libro kung saan magkaka-interest. Kasi ang layunin niyan is para ma-improve yung reading comprehension ng mga estudyante. Dahil sa ngayon, nakakalungkot pong aminin, out of 81 countries, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 76 po tayo, nasa laylayan po tayo. So sana, pinag-isipan po nila ng maigi itong programa. Hindi yung inilabas para may presenta sa media na meron po silang programa. Yun po yung isa. Pangalawa, until now, nandudong pa rin yung pinatawag natin na yung online. Di ba? So sa akin pong paniniwala, nakita natin yung mga produkto ng online, talagang medyo napag-iiwanan. Bakit? Ba't ko po sinabi? Kasi online. So ano pa magiging resulta? Kung minsan, gumagawa po ng mga assignment doon, mga magulang. Diba? At minsan, hindi pala minsan, kadalasan yung mga bata, dahil nasa bahay, distracted. Kasi nadudong ka sa bahay mo, nakikita mo yung laruan mo, nakikita mo yung kapatid mo, nakikita mo nanay mo. Yung focus of attention nila, wala talaga dun sa paksa ng pag-aaral. So tingin ko, mas maganda, face-to-face pa rin. Ayusin ngayon, dahil mainit ang panahon, ayusin natin yung oras. Di ba? Ng pagpasok. So sa akin, sa tingin ko, ito po yung mga programa na dapat pinatutupad. Hindi yung mag-iisip lamang tayo ng programa para meron tayong press release sa media. So siguro, dahil ito nga ang problema, dahil nga po sa politika, kaya dapat bigyan na rin natin ng free hand kung ang ating pong Vice President ay magre-resign, mabibigyan na ang Presidente ng free hand para makapamili ng ipapalit niya sa ating Vice President nang sa ganun talagang makapag-focus sa pagpapatakbo ng DepEd. We have to remember na yung DepEd, yan po ang #1 priority. In fact, sa ating Constitution o sa ating saligang batas, ito po ang may highest budgetary allocation. So sayang naman po, malaki ang pondo. Pinakamalaking pondo po dapat. Tapos, hindi po natututukan ng maayos. About naman po sa West Philippine Sea, kasi marami din po ang nagagalit kay VP Sara dahil po sa kanyang mga no-comment dito. Pero sinasabi naman po ng iba na hindi naman daw niya trabaho yun kasi DepEd Secretary po siya. Anong masasabi niyo po? Well, totoo po, DepEd Secretary siya, but we have to be reminded, firstly, Vice President siya. Bilang Vice Presidente, ikaw ang second highest official sa ating bansa. Hindi ba dapat alam ng mga bawat Pilipino kung ano ang stand mo dito? And most of the time, pinagkakatiwala po sa kanya ng Presidente ang ating bansa pag ang ating Presidente ay wala po dito sa Pilipinas. So hindi ba dapat mas alam natin kung ano ang stand ng tao na pinagkakatiwala ang ating bansa sa kanyang pangangalaga? Baka mamaya may mangyari po, wag naman po sana, may mangyari po sa Presidente, at least alam natin kung ano po ang stand ng ating Vice Presidente o pangalawang Pangulo. Okay, I will open the floor na for question. Sir, gumaling po na si AJ Curtin Black. Ang una ko pong katanungan ay, sa pananaw po ninyo, ano po ang significant contribution ni VP Sara sa edukasyon
para po makaagapay tayo sa international o sa Southeast Asian countries? Well, alam po ninyo yung DepEd medyo mabigat na mabigat na departamento yan. In fairness naman kay Vice President, tingin ko naman, gumagawa na naman siya ng paraan para makahanap ng solusyon. Kaya lang, ang problema po dito, divided yung kanyang attention. Siyempre, namumuliti ka ng mataas na opisyal ng ating bansa. Eh, paano na kung dumating ang panahon? Huwag naman po sana pumasok tayo sa giyera. Eh, di hindi natin alam yung katabi natin kung anong stand. Baka mamaya katabi natin nakasuot ng uniforme natin pero binabaril tayo. Di ba? Dapat lahat tayo bilang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo, lalo na sa pagprotekta ng ating soberenya. Last na lang po. Tungkol po dun sa mga nakikita po natin na trabaho ng ating mga public servant. Ano po yung pwede niyo pong masabi sa ating taong bayan kung i-rate niyo po ang ating pamahalaan on a scale 1 to 10, nasaan po siya ngayon? Well, in fairness naman to the President, no? Ang hirap kasi nung inabutan niya eh. Siyempre, medyo galing tayo sa pandemic. So, hindi naman natin totally po pwedeng isisi kay President Duterte, nakarang administrasyon, dahil noong administrasyon niya, matindi rin yung dilubyo na inaabot pandemic. So ngayon, nasa estado tayo ng pag-aangat. Kaya ngayon nga yung ginagawa ng ating presidente, pumupunta sa ibang bansa para maglakap ng mga investor at yung mga investor magtiwala sa ating bansa, dalhin dito na makapag-generate ng trabaho. Pero paano makakapagtrabaho ang presidente kung binabanatan siya, pinapahiya siya sa ibang bansa? Eh, ang tangan niya, ang bansa natin. Kagaya nga ng binanggit ko kanina, pag pumunta siya sa ibang bansa, hindi na siya si BBM. Siya na ang Republika ng Pilipinas, Presidente ng Republika ng Pilipinas. Eh, isipin mo, kaharap mo, mga negosyante sa ibang bansa, tapos biglang tatawagin kang banga. Ano naman ang mukhang iaharap ng ating Presidente? Pinapahiya niyo siya sa international community, pero hindi lang siya ang napapahiya. Ang buong bansa natin napapahiya. Nagmumukha po tayong katawa-tawa. Kung wala po tayong maitutulong sa ating Presidente, mas maganda, tumahimik na lang tayo. Well, sa akin naman kasi, hanggat ganyan ang trato nila sa Presidente, ano ang dahilan para manatili siya sa pwesto? Meron po tayo, bilang mga Pilipino, meron po tayong tinatawag na delikadesa. Di ba? So, kung minsan, nagkakasala ka dahil sa wala kang ginagawa. Isipin mo, binabanatan ng buong pamilya mong presidente, ang Pangulo, wala kang ginagawa. And yet, tinatawag kang part ng official family. So, ano yun? Diba? Sabi ko nga, you cannot have the best of both worlds. Gusto mo sumalo ka dito, sasalo ka rin dito. Wala pong ganun. Sa akin po, baka mamaya, makaganda pa sa kanyang pag-resign niya. Purihin pa siya ng mga kababayan natin. Sabihin ng mga kababayan natin, yan ang may paninindigan. So at least, manindigan na siya. Kung nasa admin siya, o manindigan siya na oposisyon siya.